Simula sa taon 2021, mas marami na ang mga pwedeng sakyan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Department of Transportation may 6 na malalaking railway project, tulad ng Metro Manila Subway na nagkakahalaga ng 350 billion pesos. May mga estasyon ito mula Quirino Highway sa Quezon City hanggang NAIA Terminal 1 sa Pasay at FDI sa Taguig. Ang subway konektado sa Common Station sa North EDSA. Sa Common Station naman magtatagpo-tagpo ang LRT1, MRT3 at MRT7. Kung pupunta ka ng Cavite mula rito, pwede kang sumakay sa LRT1. Ikukonekta ng LRT1 ang Baclaran na nasa Parañaque at Aniog, Bacoor City sa Cavite. Sisimula ng LRT1 extension ngayong Abril. Ang MRT3 rehabilitation naman sinisimulan na. Aabot sa 20 train na mag-ooperate sa peak hours at ang paghihintay sa train mula sa 7 hanggang 10 minutes, magiging 3.5 minutes na lamang ito. Bukod dito, pwede ka naman dumiretso galing sa Clark sa Pampanga, papuntang Calamba sa Laguna, sakay ng North-South Commuter Railway Project. Sinimulan na ang Phase 1 nito noong Pebrero. Kaya sa halip na Metro Manila, magkakaroon na ng tatawaging Greater Capital Region. Government stated that we need to create the Greater Capital Region, which is practically stitching together Metro Manila, Greater Metro Manila Area, NCR, Region 3, and Region 4A. And together, they can be a cohesive political, economic, social unit. Ang mga proyektong ito gumagalaw naman daw pero pinabunuhan muna ng gobyerno sa mga kontraktor. Ang dahilan, hindi pa naipapasa ng Kongreso ang budget sa Pangulo para mapirmahan niya ito. Ayon sa DOTR, hindi pa nababayaran ng gobyerno ang advance payment para sa MRT3 rehabilitation, subway project at maging sa PNR Bicol project. Ito raw ang dahilan kung bakit mukhang wala pang nangyayaring MRT3 rehabilitation. Batid naman po natin na meron pong kaunting hinihintay doon sa ating budget po para sa 2019. Umaasa rin daw sa 2019 budget ang karamihan sa pondo para sa subway project. Sabi ng DOTR, pinauubayan nila sa Kongreso kung kailan nila may ibibigay ang budget para mapirmahan ng Pangulo pero hindi raw nila alam kung hanggang kailan pwede mag-abono ang mga kontraktor nila. Sabi ni Senate President Tito Soto, hinihintay pa nila ang Kamara na i-transmit ang budget sa kanila. We are now actually ready to print the budget. Plano sana namin around March 10 or March 11, nasa Malacanang na. Joseph Morong, GMA News.